Hello mga best! Welcome back again sa ating channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na nood at nag-share na inyong mga ideas dyan. Maraming salamat sa inyong mga best. Sana nasa healthy, happy, and safe life kayong lahat. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus' name, Amen. Shoutout sa inyong lahat mga best. Itong topic ngayon pala ay sarili kong gawa to best. Based to siya sa sarili kong karanasan at sa inyo dyan, sa mga na-share nyo. So, ito yung mga signs na makakatagpo ka na ng right person, right a femme, or right a future husband to be. Ito yung right one, the perfect one, or husband to be. Ito yon. So, mga signs na to is 11 yung ginawa ko best. Yung, pag meron kayo ng mga signs na ito, so, signs na yan siya, na siya yung maging future husband ninyo, o siya talaga ang perfect a femme na para sa inyo. So, number 1, relax na relax ka. Kumbaga, sa relasyon ng LDR, hindi nyo maiwasan na marami talagang pagsubok dyan. Maranasan nyo yung sobrang stress, sobrang gulo ng afam ninyo, sobrang na-stress kayo dahil sa afam ninyo, sobrang hindi kayo magkasundo, sobrang dami yung tanong. Pag ang itong naramdaman mo ng ganito, relax na relax ka sa kanya. Kasi, halimbawa, marami kayong na-meet dyan, pero meron talagang isang afam na ito yung naramdaman mo. Relax na relax ka. Kumbaga, wala kang naisip na problema. Kumbaga, feel mo na parang siya yung perfect one. Parang na-feel mo yon. Kumbaga, relax na relax ka sa kanya. Yun yung number 1. Number 2, may kausap ka na magkasundo talaga kayo. Kumbaga, sa kausap mo siya, sa lahat ng mga bagay na pinagkakausapan ninyo, nag-usap kayo, mga plano ninyo, magkasundo kayo sa lahat ng bagay. Ito yung feeling mo na, kumbaga, wala kang maraming tanong sa kanya. Kasi, feel mo, magkasundo talaga kayo. Kumbaga, kung ano yung gusto niya, yung gusto mo. Kumbaga, kung meron kayong hindi gusto, naintindihan niya. Meron siyang hindi gusto, naintindihan mo rin, kahit hindi mo gusto. Kumbaga, ganon. Kumbaga, open yung mind niyo sa isa't isa at feeling nyo, talagang, na-feel nyo na meant to be kayong dalawa. Yun yon. So, magkasundo kayo talaga sa lahat ng bagay. So, number 3, tanggap niya kung ano ka. Kung ano ka. Kumbaga, inisip mo minsan na, ewan ko ba kung may tatanggap ba sa akin, kung may magmamahal ba sa akin, ganito kasi ako. Ganito yung buhay ko, ganito yung karanasan ko. Ewan ko kung may tatanggap sa akin. Kung ang afam mo ay interesado sa iyo at ito yung parang destiny mo na talaga, future husband to be na talaga siya, tanggap niya best kung ano ka. 10 o 12 yung anak mo, or kaya ano man ang kapalaran mo dyan sa Pinas, ano man ang sitwasyon ng buhay mo, ano man ang itsura mo ng katawan mo, ng pagmumukha mo, yung ganun, kung anong forma mo, tanggap ka niya at mahal ka niya bilang ikaw. So, iyan na yung sign best. Siya ang future one to be. Ganun, future husband to be. Yun nga, tanggap ka niya kung ano ka. Maging sino ka man, anong background mo dyan, tanggap ka niya. Number 4, mahal niya ang buong ikaw. Kumbaga, wala siyang pake. Wala siyang ibang iniisip. Wala siyang close yung mind niya para sa ibang tao. Kasi para sa kanya, ikaw. Ikaw at ikaw at ikaw talaga ang gusto niya. Mahal ka niya kung ano ka. Ano ang family mo, anong background mo, wala siyang pakialam. Mahal din niya yung pamilya mo, mahal niya yung sinong taong minahal mo. Mahal niya yon kung ano ka at anong nagpapasaya sa'yo, mahal niya yon. Nagpapasaya din sa kanya yon. So, yan yung future husband to be best. Ang sarap sa feeling pag meron kayong afam na ganyan. Number 5, to do effort sa iyo. Kumbaga, ito yung afam na talagang binigay lahat ng effort na wala ka nang masabi sa kanya. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ito yung gusto kong maramdaman ninyo na thank you Lord, dumating siya sa buhay ko. Pag meron kayong feeling na ganito, yung to do effort si afam, bigay talaga lahat ng effort na wala ka nang masabi. Puro good thing ang masasabi mo sa kanya. Puro, kumbaga, proud ka na nakilala mo siya. Masaya ka na dumating siya sa buhay mo. Kumbaga, thank God ka na dumating siya sa buhay mo. Number 6, laging may solusyon sa lahat ng mga problema ninyo, sa lahat ng mga kailangan magkaroon ng solusyon. Lagi siyang may solusyon. Lagi siyang may paraan. Ganon, hindi puro dahilan. Itong afam na to, ito yung laging may solusyon sa lahat ng mga problema ninyo, sa lahat ng mga kailangan yung magkaroon ng solusyon. Meron talaga siyang solusyon. Marami siyang paraan. Ito yung afam talagang future husband to be. So, number 7, masaya laging makita at makausap ka. Siyempre, ikaw ang gusto maasawa niya. At ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay niya, sa malungkot niyang buhay, sa stressful life niya. Ikaw yung nandyan sa buhay niya na gusto niya makasama habang buhay. Kasi dahil sa iyo, sumaya ang buhay niya. Nagkaroon siya ng sigla, lakas na, kumbaga, ituloy-tuloy ang buhay niya. Kumbaga, nasa sa iyo yung dream niya. Kumbaga, he prayed to God. Nagdasal siya sa Lord na, Lord, gusto ko ng babaeng ganito.
Kumbaga, may mga affirm din na nag-pray na ganito ang gusto ko sa babae. At kung nakuha niya yan sa'yo, kung meron siyang nakita niya, at nakita niya lahat yan sa'yo, talagang lahat ng kaya niya best, ibigay niya yan. Ipakita lang sa'yo na importante ka at mahalaga ka at kailangan ka niya, mahal ka niya at gusto ka niya makasama habang buhay. So, yan yung masaya lagi siya makita ka at makausap ka, yun yun. Siyempre, interesado siya sa'yo eh. Mahal ka niya. Eh, kung hindi ka niya ganun ka importante, hindi ka mahalaga, hindi ka niya mahal eh, walang masyadong time yan sa'yo, best. Ganun lang yon. So, number 8, may future plan sa'yo. Siyempre, kailangan yan. Isama na niya yan sa'yo, best. Yung future plan. Ganyan, itong mga nasabi ko sa inyo, gawain to ng Mr. ko. At gawain namin to nung nagkita kami ng Mr. ko. Kaya na-feel ko talaga na thank you Lord talaga ako nung na-meet ko si Mr. ko. Yun yung feeling ko. Sa lahat ng nakilala kong afam, sa Mr. ko lang na-feel yun. So, may future plan sa'yo. Eh, marami ng mga afam dyan, maraming future plan. Pero, iba pa rin. Meron pa rin something wrong. Pero kung future husband to be, kung ma-feel mo na siya talaga, lahat ng mga gusto niya, nagkasunod talaga kami. Wala talaga ako masabing hindi maganda sa kanya. Kumbaga, may future plan siya at na-feel mo yon na seryoso talaga siya. So, siya yon. So, may future plan talaga yan. Kasi gusto na niya na connected na kayo. Kumbaga feel niya na magkasama na talaga kayo. Ganun yun. Kumbaga, ayaw na niyang mag-isip na ibang babae. Kasi naka-close na siya sa ibang babae. Naka-focus na siya sa'yo. Number 9, excited na makita ka at makasama ka in person. Siyempre, best, kung talagang mahal ka niya, excited talaga at gagawa ng paraan yan para mapatunayan niya na talagang gusto ka niya makita at makasama habang buhay. Gawain ng Mr. ko yan. Kahit sobra yung sa Mr. ko nung time na nagkakilala kami, umiyak na yung kapatid niya kasi first time niya mag-travel na sobrang layo. From Philippines to Europe, I think sobrang ilang hours ba kami? 16 hours? Basta matagal talaga ang travel ng airplane. Basta matagal siya. Sobra talaga sa 10 to 12 hours siya. Matagal yan ba sa airplane na nakaupo. Sa Mr. ko na hindi siya sumasakay ng airplanong ganyan kalayo, wala siyang pakialam. So, kumbaga sa mga afam ninyo na excited talaga makita ka, makasama ka, wala silang iniisip na hindi maganda. Kundi ang inisip nila na ikaw ang babaeng makasama nila at excited talaga sila makasama ka in person. At makasama habang buhay. Yun. Excited lang makita. Yung afam nyo, ayaw nga kayong ma-video call. Ayaw kayong makita sa video call na, ganun, basura katapat niyan, best. Tandaan nyo yan. Yung mga afam na excited kayo. At sobrang saya niya pag nagkita kayo. Naku. At saka, alam mo na, kaya mong ilabas lahat ng kung ano ka sa kanya. Bawa, ang kakulitan mo, nilabas mo sa kanya. At tanggap na tanggap niya yun. Sayang-saya siya. At ganun din siya kung anong ginagawa niya. Masaya ka rin. Parang ganun. Kumaga, perfect talaga kayo sa isa't isa. Kumbaga, siya talaga ang future husband mo. Ganun. So, number 10, he trusted you. May tiwala siya sa'yo, best. Kumbaga, hinayaan kang gawin mo lahat ng gusto mo. Wala siyang pakialam ng gagawin mo. Kasi may tiwala siya sa'yo. At dapat ganun ka rin. Kasi sa feeling mo, pag siya ang future husband to be mo, wala kang question mark sa kanya. Kaya lahat ng ginagawa niya, okay sa'yo. Approve sa'yo. Gawin mo lahat ng gusto mo. I know that wherever you go, whatever you do, I'm the only girl in your heart. And I'm the only one and no one else. Alam mo yon, ma-feel mo yon. So, wala kang duda sa kanya. Wala kang ano sa kanya. Ba't ganyan ka? Ba't saan ka nagpunta? Anong ginagawa mo dyan? Ba't wala kang text? Ba't wala kang tawag? Ano ba? Dami mong putak-putak, besh. Kasi wala kang tiwala sa afam mo. Kasi ginagawa niya yung mga bagay na alam mo magduda ka. Sa mga afam mo na perfect to be, husband to be talaga. Ito yung mga signs na nakatagpo ka na ng right afam na future husband mo na. So, yung may tiwala ka talaga sa kanya, best, at ganoon din siya sa'yo. Number 11, nagpasalamat ka sa Diyos na nakilala mo siya. So, yan yung pinakagusto kong marinig sa inyo. Yung ma-feel nyo. Ganito yung feeling ko, yung na-meet kong Mr. ko. I thank God na dumating siya sa buhay ko. Pag ganyan ang feeling nyo, ibig sabihin, okay lahat si afam. Nagawa niya lahat yung performance na dapat gawin ng isang seryosong afam at future husband to be. Good luck sa inyo lahat, mga best. Sana merong ganitong lalaki, ganitong afam na dumating sa buhay ninyo. Kung wala pa naman kayong na-meet na ganito, maraming pagsubok yan, best. Mapasaway talaga ang unang darating sa inyo. Sinusukat kung gaano kayo katibay, kung gaano nyo kagusto ang magkaroon ng afam na husband to be. Kung gusto nyo ng afam, mag-pray kayo, best, at tuloy-tuloy yung samahan ng gawa. Mahirap yung puro pangarap at hindi sinabayan ng gawa. Parang ano lang yan, best, drawing lang yan. Hanggang drawing lang yan. Kung nag-drawing ka ng dream house dyan at ginawan mo ng paraan, matutupad yan, best. Kung gusto ko ng husband na puti, gusto ko ng husband na, depende na yan, best. May afam na, may mga iba sa atin na gusto din niya ng brown skin na afam. Gusto niya ng black skin. Bakit naging foreigner yan? Black naman yan.
Kasi, syempre, bes, pag hindi yan Filipino, foreigner ang tawag dyan. Katulad ko, hindi ako taga dito, hindi ako Belgian. So, foreigner ako dito. Foreigner ang tawag nila sa akin. Ganun tawag. So, pag mga taong hindi nila ako kilala, ay, foreigner. From which country? Ganun factor. Foreigner talaga pag hindi taga Pilipinas. Ganun. So, good luck sa inyo lahat mga best. Maghanap kayo and pray. In God's name, walang imposible talaga. Mag-pray lang kayo kasi wala namang imposible sa Diyos. Good luck sa inyong lahat mga best. Sana makapagbasa ako ng konting message dito. Ayan, shoutout pala sa mga nag-message dito. Hindi ko nabasa yung iba. Kay Sister Diana Cabanza, good day si Sally. Tama ka sa advice mo. Kay Sandra, humanap ka na lang ng iba. God bless you. Keep safe. Ayan, salamat best. Kay Gina M, natawa talaga ako sa Ate Sally sa reaction mo. Ate Sally, ganun factor talaga. Yung mga ginagawa kong action dyan. Ganun, salamat at tatawa naman kayo. Ganun. Hello, Ate Sally, para sa Sander. Naku po, mahirap na yan. Stress na buhay natin. Tapos boring pa kausap mong afam. Naku po, basurahan katapat niyan. Ganun. There's a lot of fishes in the sea. Ganun, daming isda. Best sa dagat, best. Maghanap kayo ng iba dyan. Hanap ulit ng afam. The feeling is mutual. God bless po. Salamat, Sister Gina M. Sa afam yung pasaway dyan, maghanap kayo ng iba. Kay Angie A. Hi, Sis Gina M. I already messaged you at your messenger account. Please check account name ko, Lita Alcana. Ganun. Good luck sa inyo, best. Sana nagkasundo na kayo dyan. Kay Tara TV channel, God bless po. Salamat, best. God bless din sa iyo. Kay Tina Turdef, ang lakas talaga ng tawa ko sa advice mo si Sally. Diyan sa afam na boring. Tawa ka Ate Sally. Ibasura na yan. Ganun factor. Ganun factor yung pinagagawa ko. Natawa na kayo dyan. Salamat naman at natawa kayo dyan. Kay Imelda Balata, salamat sa advice mo si Sally. Natatawa talaga ako sa reaction mo sa boring kong afam. Ganun. Naka-decide na talaga ako iwanan ko na lang siya. Hindi ko siya i-block sa Skype. Pero never na ako mag-reply sa kanya. Hanggang magsawa siya sa kakagreet sa akin ng good morning, good afternoon, thank you very much sa pag-read mo sa letter ko. Maraming salamat sis, and good luck sa iyo. Tama, gawin mo yan. Basura mo yan. Sister Angie A. Sis, may ganyan ako dati ka-chat. Nagsawa din ako. Ang kulit naman. Ang kulit naman, pero hindi nga marunong mag-English. Kaya nakakapagod mag-sign language. At tawanan para kaming baliw. Hay nako, wala akong tiyaga. Lalo at maedad na ako. Hanap na lang tayo ng iba. Huwag nang ipilit yung di natin kaya. God bless sis and keep moving. Tama, best. Maghanap kayo ng iba. Yung mga afam ninyong pasaway, kung wala pa kayong kulubot dyan, magkaroon kayo ng kulubot dyan dahil sa pasaway na afam. Humanap kayo ng afam na lalo kayong maging beautiful. Ganun. Kay Wilma Juanias, sabi na ng afam ko, pag di siya pinayagan mag-travel ng cardiologist niya, ako na lang daw invite niya sa Portugal. 10 months na kaming mag-chat. Sa dami ng nakachat ko, siya lang ang pinakamatagal, kadalasan 1 month lang. Kundi ako ng block, ako ang binablock. Kaya pala di pinapatagal ng Diyos dahil may ibibigay na the best. Tama, best. Tama naman yon. Kukunin talaga yung hindi para sa'yo. Kaibigay siya doon sa narapat sa kanya. At ikaw din. Wilma Juanias, nakakatawa ka naman si Sally. Ganon. So, pinagsasabi ko sa boring na afam. Ganyan din ako. Panay good morning, good night. So, naboboring sa akin ngayon. Kasi afam lang naboring sa'yo, best. Kay Renmix Vlog. Kay Ellen Fernand, good morning Ate Sally. Ganun. Good morning din Sesh. Shoutout sa mga Bisaya dyan. Sesh. Good morning, Sesh. Good morning. Kumusta? Ganun. May mga Bisaya best na sa side namin mga Bisaya. Magsalita kami. Pababa talaga. Pero may mga Bisaya din sobrang paangat magsalita. Pero hindi sila galit. Talagang ganun yung magsalita sila. Ganun. Good morning! Kumusta ka na dyan? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo dyan? Daming ginagawa. Ganun sila magsalita. Pero hindi sila galit. Pero ikumpara mo sa amin kami na magsalita. Bisaya din kami. Kumusta ka na dyan? Ang dami mong ginagawa. Ano ba yan? Bigyan mo naman ng time sarili mo. Masyado ka na mga ganun ka magsalita. Ganun ka. Depende yan, best. Depende niyan. Pero isa lang ang ibig sabihin yan. Concern sa'yo. Ganun lang yon. Hindi yan galit, best. Ganun lang yan. Ganun. Kumbaga, bagal mo magsalita, te. Mas mabilis pa yung ano ba yung tawag dyan? Turtle? Mabilis ba yung turtle, bash? Ganun. Ano yan? Pagong ba yan sa Tagalog? Kay Angie A. Hello si Sally. Okay ka talaga mag-advise? Nakakawalang stress. Napahagalpak tuloy ako ng tawa. Relate much ako. Sa sender, ano much ako? Sa sender.
Ayun, palitan mo na yan, sis. Hanap ka na lang ng iba. Ayun. Kung may makita tayong problema sa umpisa pa lang, iwanan na natin yan. Ibig lang sabihin, hindi siya ang para sa atin. Huwag nating sayangan ang beauty natin sa walang kwentang afam. Sabi nga ni si Sally, daming isda dyan. Daming afam. Daming afam mga best. Hanap-hanap din pag may time. God bless to you. May ganang factor. Try ko nga basahin, paghaluin ko yung pangat, parang galit na pagbasa. Kay Sister Angie, kaka-message mo lang, besh. Ganun. Maririnig mo yung, basahin ko siya sa, yung style ng Bisaya, patas pa ba. Ay, relate ako dito sa topic mo. Ngayon, si Sally, ayan. Relate ako dito sa topic mo ngayon, si Sally. Palibasa, may standard ako sa pagpili ng isang afam. Wala akong pake. Kung iwan ako ng kachat ko. Pasaway siya sa akin. Importante, nasabi ko sa kanya kung ano ang hanap ko. Ayan. Kapag hindi siya nag-agree sa mga qualification ko, ay go, go, go. You find someone fits to you. Sabi ko sa kanya. Ayan. Ayaw kong sayangan ng time ko sa mga walang kwentang bagay. Ibig sabihin lang yan, hindi siya ang destiny ko, kaya okay lang na mawala siya. Alam ko darating talaga ang para sa akin dahil lagi ko naman pinag-pray yan kay Lord. Enjoy lang ako at life must go on. Thank you, sis, and more power. God bless always and take care. Try ko nga itong basahin sa may mga kulang pa yon. May mga nagbabasa rito sobrang parang galit, pero hindi talaga galit. Ganun lang talaga sila. Basahin ko sila sa the way na ganun ako. So, hi, relate mats ako dito sa topic mo ngayon, si Sally. Palibhasa, may standard ako sa pagpili ng isang afam. At wala akong pake kung iwanan ako ng kachat ko na pasaway siya sa akin. Importante, nasabi ko sa kanya kung ano ang hanap ko. Ayun. Ayan, kapag hindi siya nag-agree sa mga qualification ko, ay go, go, go and find someone fits for you. Ayan, sabi ko sa kanya, ayaw ko sayangin na ang time ko sa mga walang kwentang bagay. Ang ibig sabihin lang yan, ay hindi siya ang destiny ko. Kaya okay lang na mawala siya. Ayan, alam ko darating talaga ang para sa akin dahil lagi ko naman yan pinag-pray kay Lord. Ayan, enjoy lang ako at life must go on. Thank you, sis, and more power. God bless po always and take care. Ganun ako magbasa, besh. Ganun ako, take care. Pero kaya ko rin sabihin yung parang galit pero hindi galit kasi may kamag-anak kaming ganon. Ganun sila gusto. Good luck sa inyong lahat mga best. Tama ka kay Sister Angie A. Tama, pag bes, mga decide mo, kumbaga, paano ka mag-treat sa mga afam. Kung mga standard mo at ugali mo sa pagpili ng afam, ay talagang proud ako sa'yo. Okay yung ginagawa mo. Proud ako sa'yo. Makakatagpo ka talaga, bes. Good luck sa'yo. Kay Hans Will Ako. Thank you po sa wonderful tips. Tama po. Yan. Even ladyboy po ako. Always give me time and always concerned to me. Sa mga afam na seryoso kayo, kahit ano kayo, guys, marami ding afam na gusto nila yung ladyboy, gusto nila yung, kumbaga, diretsoin ko na lang kasi hindi ko mabanggit yung gusto kong sabihin. Kumbaga, kung bakla ka, kung, tomboy ka, or kaya kung pure na babae, pure na lalaki. Maraming afam na gusto kayo, ganun ang gusto ang hanap nila. So, nasa sa inyo na yan, best. Maghanap kayo ng mga afam na matino na mahalin kayo. At may time sa inyo. Ingrid and Bosnia, sa relasyon talaga, you have to learn to trust someone. Mahirap yung lagi kang nagdududa. Mawawalan ka ng gana. Mawawalan ng gana yan sa'yo. Pag ganyan ka. Tama, bes? Yung afam ninyo, pag stressful yung life, dinagdagan nyo pa ng duda, mawawalan ng gana sa inyo yan. Kay Ingrid and Bosnia, nako, pag di kayo vibes at di kayo mag-click, wag na lang. Don't force yourself. Hanap ka ng iba, sis. Tama siya, bes. At si Sister Ingrid ng Bosnia, married yan siya sa foreigner din. At meron silang daw magandang babae na anak. Nasa country siya ng mister niya. So, good luck sa inyong lahat mga bes. Maghanap kayo ng afam na mahalin kayo at thank God ang masabi ninyo. Good luck sa inyo. Take care and God bless. Stay safe.